Okay po sir, basta malinaw usapan natin na pagdating dito at sa tingin ko ay fake siya or private design yung blister pack, isasoli ko po sa inyo ha. Okay po tayo dyan? Sige sir, tingnan natin. Okay po ako dyan. Okay po sir, send ko na po agad ngayon yung payment sa Gcash nyo. Maraming salamat po. Please check na lang. Thank you. Okay po, magandang araw mga kabarya. So, nandito na tayo sa most exciting part. May tumanggap na sa hamon ko para dito sa 2011 na 150 commemorative coin ni Jose Rizal. Andyan, 150, ano ba to siya? Yun, 150 year birth anniversary ni Jose Rizal. So, na-produce to noong 2011 and unfortunately sa ngayon marami tong lumalabas na mga imitation or replica or tatawag nilang private design. Yun yung term na ginamit nila. So, this video is in line doon sa mga dalawang video ko nagawa previously na masyadong akong nalagay sa hot seats dahil tinawag ko kasi yung may natanggap kasi ako na tinatawag ko siyang fake. Minention ko siya na fake, which is maraming masyadong nag-react. Hindi daw yun siya dapat tawaging fake but private design. So it's up to you na lang din po kung ano yung tawag nyo doon, pero para sa akin I stand with my opinion na fake po siya. So bakit ko siya tinawag na fake? Kasi nga po una-una ginaya nila yung disenyo ng BSP. So may kung private design, ito yung mga private design na nabibili natin sa online, and marami to siya sa Shopee, sa Lazada, saan pa ba mga, kahit sa Facebook marami. So mga private design na ganito, gawa lang to nila at nilagay na lang yung barya dyan na commemorative coin. Maganda rin naman yung condition ng barya, kaso lang sa papel and then yung quality haltang halata talaga. So I assume ito yung talaga yung private design. Pero pag ginaya mo yung design ng Bangko Sentral, yung ano nila, so may medyo malicious na siya, unless doon sa description nung pinost mo siyang for sale, dapat nakalagay doon na private design lang siya. And then pangalawa, kaya ko sinabing fake or malicious o may kaduda-duda dahil yung price niya, hindi siya price na pang private design. Yung private design na ganito, nagkakahalaga lang to online sa Shopee, sa Lazada at sa iba pang mga online buy and sell sites ng 150 or 100 peso pababa. In fact, sa Facebook, pag mga kakilala mo, binibigay lang to siya ng 75 to 80 peso, yung ganito. Pero yung nabili ko, na sinasabi kong medyo kaduda-duda, ang price nun is 1,000 peso. And then, walang binanggit dun sa description kung private design ba siya. So, yun yung point ko, bakit ko siya tinawag na fake. Kasi, what if hindi ako nagreklamo? O kaya, what if wala akong ganito, yung original na galing sa Bangko Sentral na pwede kong pagtabihin, pagbasihan. So mananahimik na lang ako kasi nga wala akong basihan sa mga sinasabi ko. So nagkataon lang na meron akong original na galing mismo sa Bangko Sentral. Personally, ako ang pumunta that time sa Bangko Sentral, 2011, ako yung direct pumunta doon. So meron akong naipagtabihan, naipagkumparahan. So, na-stand ko na hindi talaga siya original or hindi siya yung galing mismo sa Bangko Sentral na blister pack, kundi most likely gawa lang nila, and I call it fake dahil hindi naman in-inform sa akin ng maayos. Although nagkaayos na kami ng seller, we're in good terms na, wala na akong ano sa kanila, wala na akong heartache, wala na akong sama ng loob. Maayos na kami. So ginagawa ko na lang yung video nito for educational purposes, lalong-lalo na sa mga baguhan natin, para at least aware sila na mayroong umiikot na ganun. And yun nga lang, medyo nalagay ko sa hot seat. So ito yung aking original, dito ako nagbabase parati mga kabarya, dahil ito ay galing mismo sa Bangko Sentral last 2011. So yun talaga yung umpisa ko na nangongolekta ko ng barya. Although 2008 nag-uumpisa na akong magkolekta ng mga small things lang na mga coins, mga common lang, kasi hindi naman ako familiar masyado. So 2011 nung merong nabasa ko sa news na maglabas na ng ganito yung Bangko Sentral, sinadya ko na talaga siya. In fact, meron pa ako ditong brochure. Ito yung nabitbit ko o nadala ko galing sa Bangko Sentral. So, kasi dati, sa Bangko Sentral po pala, mga kabarya, inform ko kayo, pwede tayo pumasok talaga sa loob hanggang sa museum. May private museum ang loob ng Bangko Sentral. Ayan.
So ito yung brochure nila, wala pong bayad dati. So napakaganda dati sa Bangko Sentral. Pwede kang pumasok ng libre doon sa museum. Ayan po. Mayroon yan dito, no. Ayan, no, free admission. Ayan, wala pong bayad. Nakakapasok tayo. Ngayon kasi hindi natin nakakapasok sa labas na lang tayo ng Bangko Sentral doon sa may lobby. Waiting lang tayo kung ano yung mga order natin o anong kakailangan. Pero dati talagang nakakapasok kami. 2011 yun, nakakapasok kami libre. So ganun kaganda dati yung Bangko Sentral, naiikot mo yung loob, nakikita mo yung mga lumang barya, mga collectible items, simula sa coins, banknotes at iba-iba pang mga gold na mga ano talaga. Magaganda talaga, mga ginto, marami. So unfortunately, nung pandemic ata nag-umpisa, close na nila sa public. And yun, lahat ng mga visitors, doon na lang tayo sa lobby. So yun yung history ng baryang ito. So ito na po yung exciting part. May kumagat po sa hamon ko. Unfortunately, ayaw niya magpa-mention ng name, which is igalang na lang natin, irespeto natin. Kasi yung challenge ko sa kanya, kukuha ko ng item, pero bubuksan ko siya, gawin ko ng unboxing video. And if ever na medyo alanganin din siya or kaduda-duda, or let's not mention fake. Huwag na natin banggitin doon, kaduda-duda na lang, okay? Kung mapansin natin kaduda-duda, pwede natin siyang ibalik. So yun yung condition ko sa seller, which is nag-agree naman siya. So this is it, bubuksan natin. Hopefully, ano tayo dito, positive test result. Although sinend na sa akin in advance yung video, nakita ko na advance yung video, ang picture, positive naman, but anyway, much better kasi makita natin sa actual. Kasi may mga instances na maganda sa video, maganda sa picture, pag receive mo, medyo iba. So na-receive ko na po Mr. Stewart lang i-call natin sa kanya, Stewart, kasi ayaw niyang magpa-mention ng kanyang name. So si Stewart, yun yung favorite character ng anak ko. I think cartoon characters yung sa TV. Pinapanood niya. So this is it, paano ko ba ito buksan? Kasi blister pack siya, baka mapunit siya. So ito meron siyang opening. So doon natin siyang umpisahan. Medyo careful lang. Kasi nakaka-excite, nakakakaba. And kasi pangatlong video ko na to, pangatlong YouTube, part 3. Dahil masyado kong na-hot seat nung nakaraan. Masyadong, ayun, sa loob na. Maluwang naon pala. Maraming nag-react, nakabarya. Hindi daw to siya fake, kundi private na design. But this one, sabi ng seller, original daw siya. So let's see, we will check. Wala namang masama kung original talaga. Yun nga lang, sabi ko, i-check ko lang muna. Okay. So, first impression, I think it's okay. Kasi pinadala na rin to ni sir sa akin in advance. Kaya ng video at photo ng banggit ko. Kaya medyo kampante na ako. So, ito yung aking original. Ito yung mga galing kay sir. 1, 2, 3, 4. Galing kay Sir Stewart. So, base dun sa mga previous video ko, nagbigay tayo ng mga tips paano ma-detect yung imitation or replica or private design. So, una nating titingnan yung printing. Kung mapansin nyo dun sa previous video ko, yung printing nito ay nag-fade na. So far dito ay maayos naman. Check natin. Okay. Kasi yung mga curve, madalas dito sa mga curve, kung pansin nyo dun sa mga previous video ko, yung sinabi ko siyang imitation or fake, yung letter J halos burado na. So, nag-fade yung kulay. And then, check din natin yung iba. Yung printing, tinitingnan ko dito yung printing quality nila. Kasi isa yun sa napansin ko dun sa imitation or fake, hindi kompleto yung mga letra. Mayroong mga letra na medyo ano siya, nag-fade na. So far, pasado po sila sa printing. Yun yung una kong titingnan. And then, pangalawa is yung paper. So, need natin silang kapain. Kasi kung dito, yung sa mga ano po, mahalata mo talaga. Kung meron kayong ganito nabibili sa Lazada, sa Shopee, ibang-iba yung papel dito, photo paper. So, hindi siya dapat dito. Dito kasi parang laminated paper siya. Kahit na mabasa ng tubig, hindi siya may water resistant. Hindi siya waterproof, but water resistant kasi laminated. Okay? So far, maayos yung papel. And then, yung coin window, pangatlo. Coin window, so paano ba yun siya, ano? So, dapat pag ano natin sa liwanag, ayan. Ayan, kita nyo yung sa liwanag. Dapat pantay sila, ayan. Center na center yung barya. So, para sa akin, medyo mahirap yan. So, check natin kung ganun din sila. So far, kung mapansin nyo, halos pare-pareho lang yung distance nila. Yung window niya, yung clearance, parang clearance ng barya at sa hole. Ibig sabihin, nasa center yung barya.
Okay, so far pasok yung window. Tapos yung coin condition, dapat yung coin din hindi din siya circulated. Two, 3, and 4. So far wala siyang scratches. And then yung dito sa gilid, is yun napaka-importante kasi yung sa imitation o kaya yung sa replica or sa private design, hindi maayos yung pagkadikit. Kahit dito sa hindi maayos yung pagkadikit. Pansin nyo, masyado siyang makapal at naangat yan, naangat agad Kasi photo paper lang to siya, unlike this one. Hindi ako sure kung may photo parang ganun din siya, dinidikit, may adhesive. Pero sure ako, nagluto siya tapos hard press. So kaya tawag ko doon is hard press. Yung note ko dyan, hard press. Kasi ipit na ipit yung mga kanto. Okay? Kasi doon sa ito yung original. Ito yung pakita ko sa inyo. Ipit na ipit yung mga kanto nila. Walang nakaangat. Okay, tingnan din natin dito lahat para sure tayo, para kung in case man na ma-offer ko rin sa iba or bitawan ko na sila, at least sure din ako, hindi ako mapapahiya. And meron pala ako nakalimutan, yung coin capsule. Okay, importante yun. Yung coin capsule, pansin nyo, nakaangat siya. Okay, nakaangat. Saan yun? Yan, pansin nyo, nakaangat yan. Pag nakaslant yan siya, yun siya, nakakaduda na yun. Pero pag dapat nakaangat siya, ganun. Parang naka-molde yung lagayan ng coin. Lahat ng part nakaangat. So, dapat ganun sila. So, check din natin isa-isa. Okay. Double check natin lahat. Tapos, ito yung akin. Tapos may grano yung siya sa likod. Dapat yung pagka-fade ng kulay, kung pansin niyo, ano bang tawag din? Gradient. Gradient ata yung right term nito pag sa printing style, gradient. Ibig sabihin ng gradient, from medyo galing dito na dark siya and then pa-light. So nag-iiba yung niya. Parang nagfe-fade yung color niya. So kung maganda yung pagka-printa niyan, dapat smooth yung pagka-fade niya. So dito light blue siya, doon dark blue. Dapat smooth. So kung mumurahing printer yan, o kaya yung mga gumagawa ng replica, mapapansin mo may mga lines yan siya dyan kung saan yung nagsishift yung kulay. Pero pag magandang printer, yung ginagamit ng BSP na for industrial grade, smooth yung pagka nila, pagka-gradient nila, o kaya pag-change ng kulay. So titingnan natin. Dapat walang linya. So far wala akong nakita ditong problem. Yun nga lang, medyo nag-off yung kulay niya compared sa tatlo, but still acceptable. And then pang last yung pagkagupit sa hole. Ito pala yung coin window, muntik ko ng yung dito kasi yung sa na-encounter ko before, pag napansin nyo yung niya, round niya, hindi siya perfect. So isa yun sa titingnan natin. Dapat perfect yung pagkabutas. Sa likod, sa harapan, mahirap kasi nating silipin dahil nakaumbok yung capsule. So sa likod natin siya makikita. So meron lang siyang konti doon, but still that's very minimal, acceptable. So this one is perfect. You can kumpara dito. So dito medyo yun, meron siyang pansin nyo, but still it's acceptable. Perfect pa naman. The rest is perfect round pa rin. Okay. And the other two. So all okay. So thank you Sir Stewart. So acceptable po lahat ito, binigay sa akin ni Sir. Hindi lang siya nagpabanggit ng name. Tinakpan ko lang yung name niya kasi respeto na lang natin kung ganun talaga yung gusto ng ng seller. But sa akin kasi always kong ini-insist, nagawan ko siya ng unboxing video. Dahil after nga yung may incident na ganun na nagka-encounter ako. Actually hindi lang dito sa mga coins, sa mga item ko rin na nabibili online sa Shopee, sa Lazada at sa iba pang websites, na in-advise nila ko, nagawan ko daw talaga ng unboxing video para in case na may complaint ka, meron kang may pakita na binuksan mo sila na selyado. Okay, so far itong apat na na-receive ko. Thank you very much po Sir. Di ko banggitin yung pangalan, Stewart na lang. So Sir Stewart, so far po legit po siya para sa akin. Wala akong nakitang ditong problem. I-compared ko siya dun sa mga previous ko ng mga na-receive. Everything is still cool, okay.
So, I'm very much thankful po. Maraming salamat po. Binigay lang to ni Sir Stewart sa akin sa mas mababang halaga. At siya lang yung naglakas loob din na tumanggap sa challenge ko na in case na medyo doubtful ako, sabi ko kako, pwede kong isoli. So, yung iba medyo nag-aalanganin dahil, ay, ano ba yan? Bakit ganyan? So far itong na-receive ko kay Sir Stewart ay legit siya. I can attest na legit po talaga sila. So, thank you po sir. So far walang problema. Maraming salamat po. So, dagdag na lang to sa mga Rizal collections ko. Ayan, biglang dumami. Kasi, nahihiya din akong mag-offer ng challenge kay sir. Tapos, bibilhin ko isang piraso lang pala. Kaya sabi ko, sige, kunin ko yung 4. Pero, yun yung aking, condition. In case po nga may problem, sasuli ko. So, medyo lang tayo, careful tayo dito dahil maraming mga ganitong barya na lumalabas ngayon sa market at ginagaya na nga nila itong blister pack na to kasi napaka-common ng barya na ito. Hindi siya kasi proof-like. Unlike yung mga latest na blister pack na gawa ng Bangko Sentral, proof-like yung mga coin kaya ibang-iba siya sa mga circulation. So, ito siya yung sa circulation na coin at sa ginamit dito sa blister pack is the same. Wala ka talagang halos makitang kakaiba. So, ito nga, ginaya na nila. So, ito yung private. Tingnan mo, napakaganda ng barya. Kung tutuusin, mas maganda pa yung barya niya kaysa dito. Kung yung barya yung titingnan, mas maganda pa. Kaya careful na lang tayo. Ang maano mo lang kagad dito, kung dapat meron tayong original para, ito yung sa akin galing sa Bangko Sentral. Meron tayong original para pag itabi natin, madali na, ma-prove agad natin na, oy, medyo kakaiba. So, ito yung galing sana po sa online na nabili ko lang. Yan yung private design talaga. So, ito sila. I could confirm na original sila. So, maraming salamat po, Mr. Stewart. So, I could assure na galing na rin to sila sa Bangko Sentral. So, everything's okay. Maraming salamat po, sir. And thank you po. At sa lahat ng mga kabarya, sa mga nanonood, kindly support din po yung aming channel. And please click like, subscribe. Pwede rin pong mag-comment, magtanong, at sisikapin ko po yung sasagutin. Base sa aking mga natutunan, kaalaman, after ilang years na ba ako nangongolekta? Since 2008. Pero 2011 ako nag-start talaga. Dito ako nag-start kay Jose Rizal, 2011. Yung pagpunta ko nga po sa Bangko Sentral. So yan lang po lahat mga kabarya. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Please support nyo po ang channel namin. Maraming salamat po.